Okay, magandang araw po sa ating lahat. Heto, pag-usapan natin itong si Trillanes. Tinawag na topak itong si VP Sara. Alam mo Trillanes, no? Hiyang-hiya naman kami sa'yo. Si VP Sara pa ang tinawag mong topak. Ikaw, ano ka? Ha? Sabi ni Trillanes, topak raw itong si VP Sara. Ikaw, ano ka? Ha? Kung topak si VP Sara, ano ka na? Tripak? Siguro, kung ako ang pasasabihin dito ni Trillanes, hindi to topak si Trillanes. Si VP Sara, para sa kanya, topak, no? Si Trillanes, ano yan? 10-pack. Itong unang video na ipapakita ko sa inyo ay magre-react tayo, no? Banata natin itong si Trillanes na tinawag niyang topak si VP Sara. Pangalawa na ating pag-usapan ay itong si Auntie Claire Castro. Babanatan rin natin. Kasi as usual, binabanata niya si VP Sara. Tinawag niyang sinungaling si VP Sara. Aside sa sinungaling, tinawag niyang fake news si VP Sara. Kung si VP Sara ay fake news, ano ka na? Ikaw yung sobrang fake news. Ewan ko ba ito si Trillanes at itong si Auntie Claire Castro, 'di ba? Kung makabanat sila kay VP Sara, parang dinidescribe nila ang kanilang sarili. 'Di ba? Mamaya panoorin natin itong press conference ni Auntie Claire Castro at babanatan rin natin itong babaeng bilib sa sarili. Okay? At last but not the least, ating pag-uusapan ay panoorin natin itong mainit na debate nitong si Senator Marcoleta at si Tuta Soto. Nagdebate sila tungkol sa ekonomiya ng bansa na may kinaugnayan sa siyempre naaapektuhan yung ating ekonomiya dahil sa droga. Nagmamayabang pa sila na wala na raw droga sa panahon ni BBM. Anong nawala yung droga sa panahon ni BBM? Lumapit na nga sa Malacanang. Umabot na nga sa Malacanang. Di ba? Ang dami na nga bangag doon eh. Okay? Bago natin simulan ito, shout out sa gwardiya ng Hypermart Dumaguete. Ayan. Yung gwardiya na si Sir Danilo Namakin. Ayun, shout out sa iyo sir, no? Nagkita kami kanina. At nagkumustahan kami. Ikaw pala si Don Mar TV. Ayan. Shout out sa iyo sir. Saludong-saludo po kami sa lahat ng mga gwardiya, no? Ang mga gwardiya natin sa Pilipinas, no? Saludong-saludo po tayo sa inyong kabayanihan, kabutihan, no? Na binabantayan nyo ang ating seguridad sa ating mga establishment. Ano ba yung Tagalog ng establishment? Establishment. Maraming salamat. Mas marunong pa akong mag-Ingles kaysa mag-Tagalog eh. Maraming salamat sa mga gwardiya natin. Sir Danilo Namakin, shoutout po sa iyo at sa inyong pamilya po. Keep up the good work. Okay? So, heto. Bago natin simulan itong ating talakayan ay patulong muna na i-like at saka i-share itong ating video, no? Para guys, kakalat ito sa taong bayan at makaparticipate po, no? Yung mga bago nating mga audience na maka-comment sila sa kanilang opinion sa ating comment section kasi mahilig akong bumasa sa comment section binabasa ko yan, okay?
like and share. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Don Mar TV, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. No? At updated na kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? Ito. Unahin muna natin itong si Trillanes na tinawag niyang topak itong si VP Sara. Okay? At babanatan natin ito. Ito, Trillanes, pasok! Matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo... Ang sabi niya dito, tanggalin na raw sa pwesto itong si VP Sara kasi may topak raw. Diba? Paano mo nasabing may topak? Ikaw Trillanes, no? Hindi ka na nga nanalo sa sarili mong bayan. Yung mga constituents mo, hindi ka na binotong mayor. Balita nga namin kahit raw sabi ng mga constituents mo kahit ka siguro raw barangay tanod, hindi ka mananalo. Wala nang gusto sa'yo. Di ba? So, sabihin mong topak si VP Sara na halos mahal yan ng taong bayan. Ang daming nagmamahal dyan. No? Siguro sa pananaw mo, topak. Di ba? Ikaw lang mag-isa na magsabi na topak si VP Sara. Pero kami, 32 million kaming nagsasabi na ikaw yung mas may 10 pack. Sobra pa sa 2 pack. Psychiatrist. Pero alam natin yung... psychiatrist ka pa ha? May psychiatrist pa ang nalalaman si Trillanes, no? Kung tutuisin, ikaw dapat ang psychiatrist. Ha? Sino ba naman yung magre-rebelde doon sa ano yan? Yung di ba yung nagkudita-kudita kan ni panahon ni ni Arroyo? Tapos mag-surrender rin naman. Ikaw yung dapat psychiatrist. Di ba? Topak at yung normal. Ito hindi ito normal. Ang hiyang-hiya naman kami sa iyo. Si VP Sara raw hindi normal. Ikaw, ano ka? Abnormal. Nako, Trillanes, kung makabanat ka, no? Halatang halata ang mga banat mo, Trillanes, no? Basta lang masabi mo lang sa bibig mo. Walang substance yung mga pinagsasabi mo. Walang substance kasi unang-una wala kang argumento sa totoo lang. Wala kang argumento tapos basta mo lang sasabihin na hindi normal, may topak si VP Sara. Anong proof mo? Anong pruweba mo na nasabi mo yan? Kami, as far as I know, may proof kami na may topak ka. Magkudita-kudita tapos ang ending mag-surrender. Yun ang may topak. Sir, sa dami ng issues ngayon kay VP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na hinog na. Hinog na. Yung impeachment ni VP Sara. Kagaya sa kung gaano ka hinog ang itlog ni Trillanes. Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano niyo nasabing hinog? Paano niyo nasabi? Ha? Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano niyo nasabi? Ha? Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano? Ha? 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 Alam mo, Trillanes, no? Kaya hindi ka mananalo, no? Unang-una, wala kang remorse. Pangalawa, wala ka talagang Trillanes, karisma. Sa totoo lang. Ang tingin sa iyo ng taong bayan, no? Makita mo lang ang mukha ni Trillanes, mayabang. Yung ang mindset namin pasensya na Trillanes ha. Kasi siguro no, ang tao nagiging pangit dahil sa kanilang pangit na ugali. Ikaw, tingnan nyo yung mukha ni Trillanes. Pangit. No?
Tingnan yung mukha niya, parang demonyo. Tingnan mo yung demonyo nung naghawak-hawak ng sungkod na may cobra yung mukha. Parang si Trillanes yung mukha ng cobra, no? Demonyo ba? Demonyo Trillanes. Oh. Pasensya na Trillanes, ha? Gwapo ka man, Trillanes, pero dahil sa ugali mo, nagiging pangit ka eh. Ano sabi hinug? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga... Hindi namin nakikita. Ang nakikita lang namin kay BP Sara, magaling siya. Ang nakikita namin, strong leader siya, may bayag. Hindi kagaya mo, walang bayag, walang itlog. Dangers, mga red flags. Yung May pa red flag ka pa ngayon, ha? Ay, nako. unfitness ni Duterte. Unfitness pa si BP Sara ngayon, ha? Ang lusog-lusog ng aming VP. Ni Sara Duterte to hold the position of Vice President and Ikaw yung unfit, oh. Tingnan nyo yung eye bags mo. Sobrang itim. Ikaw yung unfit. remember as Vice President, she could be President anytime, no? In cases of Yan ang argumento na tama. Okay? Kasi takot kasi kayo na mapresidente si BP Sara sa 2028. Yan ang inyong iniiwasan, 'di ba? Dahil kapag si BP Sara ang maging presidente sa 2028, takot kayo, no? Na kayo na naman ang balikan. Do not worry, Trillanes, si BP Sara hindi naman ganyan. Hindi sa pagkakilala ko sa mga Duterte, hindi yan marunong gumanti. Totoo, hindi ako nagbibiro, ha. Ang mga Duterte po, wala sila sa mga ugali na ganti-ganti. Hindi yan na iba yung world nila outside from politics. Hindi kagaya ninyo na itong mga dilawan na ito, wala, namimersonal sila. Di ba? Imagine, gaano kadelikado itong mga taong ito, ha? Kakasuhan ka ng hindi mo ginagawa. Kung ano-anong ikinaso niya kay Bongo, kung ano-anong ikinaso niya kay VP Sara at ni former President Duterte, wala naman yung ginawa ni Duterte. That's because of jealousy at saka envy. Sabi nila. Itong si Trillanes, yung puso ni Trillanes, 'di ba? Usually ang puso natin pula, 'di ba? Ang puso ni Trillanes itim. Itim ang puso nitong taong ito Walang konsensya. emergencies, no? Kaya imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya. Hindi mo lang matake yung asal niya. Kasi ikaw yung nang aaway una, tapos kung kayo ay balikan, magagalit kayo. Bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Ikaw, kikilabutan ka. Kami, we are very excited, no? Sabi ni Trillanes, kikilabutan raw ang taong bayan kapag ma-presidente si VP Sara. So actually, yung kikilabutan, yung mga may kasalanan, kagaya mo. Anong kasalanan mo, ha? Yung bintang ka ng bintang na wala ka namang ebidensya. Yun ang kikilabutan. At yung mga kikilabutan, yung mga bangag sa bansang ito. Di ba? Si BP Sara, hindi nga, totoo si BP Sara nga, hindi na nga kayo pinapansin. Kayo yung nagpapansin kay VP Sara. Si VP Sara, tahimik man lang yan. Yung mga Duterte, sina Paulo Duterte, sina Sebastian Duterte, tahimik lang yan. Naghihintay lang yan kapag sila yung aapihin. Okay? Ano na yan parang nakasanayan na yan at trademark na ng mga Duterte na ayaw nila
na yung taong bayan o yung mga pobre nating mga kababayan, yung mga mahihirap nating mga kababayan ay aapihin ng mga mga mayayaman na mga politicians. Ayaw na yung Duterte nang inaapi yung mga mahihirap. Tapos ngayon, ikaw, sasabihin mo na dapat nang matakot ang tao kay BP Sara, mga presidente? Ano yun? Di ba? Wala sa hulog. Takot kayo kasi giba na yung political career ninyo. Yan ang totoo. Di ba? Natatakot kayong mapresidente si BP Sara kasi wala na kayong pagkakataon para maging hambog. Ewan ko ba dito sa mga dilawan na ito? Sa totoo lang ha, especially itong si Hontiveros, no? Gusto talaga nilang ma-impeach itong si BP Sara kasi file ng impeachment complaint ngayon, di ba? Ang nakapagtataka ko, sige, what if ma-impeach itong si BP Sara? So meaning to say, if ma-impeach si BP Sara, hindi na siya makatakbong presidente sa 2028. So, si Hontiveros o kung sino man, si Leni Robredo man o si Trillanes man ang tatakbong presidente, do you think mananalo pa rin kayo? Kasi si BP Sara hindi na tatakbo kasi disqualified na siya. Do you think kayo rin ang mananalo? Do you think kaming mga supporters ni BP Sara kapag hindi tatakbo si BP Sara, do you think iboboto namin kayo? Nasaan ang logic ninyo dyan? Di ba? Siniraan ninyo ng siniraan, inimpeach ninyo ng inimpeach. Now, ngayon, kung ma-impeach yan, do you think nabuboto kami sa inyo? E di syempre magagalit kami sa ginagawa ninyo kay BP Sara. So at the end of the day, hindi pa rin kayo mananalo. Di ba? Utak ninyo. Alam nyo sa totoo lang, no? Ang tagal-tagal nyo nang ginamit ang strategying ganyan. Yung maninira kayo sa kapwa nyo kalaban sa politika. Na hindi naman yan effective. Hindi yan effective. For how many years na ginamit nyo na yung strategy na yan? Hindi naging effective, pero hanggang ngayon, ginamit nyo pa rin. Hindi talo, iniduro na naman kayo papunta doon. Diba? Diba? Wala ito sa tamang katinuan. Yun ang Ikaw siguro? Walang tamang katinuan? Ikaw gusto mong maging relevant eh. Kahit nga mayor, hindi ka nananalo eh. yun ang masasabi natin kaya hinog na hinog. Impeachment, sir, kasi di ba remember, nung Duterte times, kinasuhan ng sedition si VP Lenny. Ito namang mga media, no? Sinusugnuran rin si Trillanes eh. Kasi tingin nila, wala siyang iniintipong suit. Kailangan pa ba? Hindi ba kasuhan na lang siya ng sedition? Okay. Those are two different things. Pwede siyang kasuhan criminally, in fact, kinakasuhan na siya ngayon. Pero kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin. So anything that happens to the President, pwede ka pa rin maging Presidente. So mas mainam yung Kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko Diba? Kitang-kita mo talaga sa kanila na si Trillanes na desperado silang matanggal si VP Sara, di ba? may topak eh. Alam May tupak eh. Ewan ko na si Trillanes na ito. Wala na sa hulog. Okay. Punta naman tayo dito. Si Auntie Claire naman ang ating banata. Na ito, tinawag niyang sinungaling at fake news itong si VP Sara. Ito, panoorin natin. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Ana Bajo, GMA News Online. Ma'am, how does the palace view the bold statements made by the Chinese embassy condemning Senate Resolution 256? Ma'am, this resolution denounces statements from the Chinese embassy and actually calls for diplomatic measures to uphold the dignity of the Philippines. According to spokesman Ji Lingpeng, yung resolution daw po na to ng mga senators ay para lang sa kanilang political na interes. Ang Pangulo po kasi ay rumirespeto sa kalayaan ng pamamahayag. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. At
muli, uulitin po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa relasyon sa China. Firm but diplomatic po. But ma'am, this condemnation po ng Chinese embassy, does the palace see this as a way to silence the Senate? Hindi po tayo makakapag-react ng ganyan dahil sabi nga po natin, may karapatan naman din po silang magsalita kung ano ang kanilang nararamdaman, ang kanilang sentimiento. Ganon din po ang Senado. Thank you, ma'am. Salamat. Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good morning, ma'am. Ma'am, nabasa na po ba ng Pangulo ang report ng ICI sa flood control issue? Sa ngayon po ay hindi pa po tayo nabibigyan ng update kung natapos na pong mabasa dahil sa ating pagkakaalam ay medyo mahaba-haba po ang report ng nasabi ng ICI. So, kapag ka po ako po ay nabigyan na po ng update, ibibigay ko po sa inyo kung ano po ang magiging mensahe ng Pangulo patungkol po dyan. And how would the palace explain din po sa mga netizens na nagsasabing tila nawala na talaga ng interes ang palasyo sa pagpapakulong sa mga sangkot dahil sa pag-divert ng atensyon sa ibang problema ng bansa gaya ng ekonomiya? Kanino po ba nanggagaling ang ganyan mga pahayag? Dahil on our part, on the part of the President, that's not true. Hindi po nawawalan ng interes ang Pangulo sa pagpapanagot kung sino man ang dapat na managot. Tututukan lamang po ng Pangulo ang ekonomiya dahil kailangan po ito. Dahil sa sobrang ingay po na nagaganap, dahil sa binuksan niya po ang issue sa paggamit ng maanumalyang flood control projects or paggamit ng pondo at pag-aabuso dito, ay talaga pong nagkaroon ng ingay at ina-expect naman po ng Pangulo yan. Dahil kung galit po ang mga Pilipino sa korupsyon, lalo pong mas galit ang ating Pangulo. At kailangan lang daw pong tutukan, move forward, ang sabi nga ng Pangulo, siya po ay tututok sa ekonomiya para naman po sa iba pa nating mga kababayan na hindi naman puro politika lang ang pinag-iisipan. Okay. Diba? Inamin rin nila na yan ang tatak ng Marcos administration. Puros away politika ang ma-remember ng tao sa inyo. From other matters, Diba? hingin lang po namin yung reaction ng palasyo kasi may mga reports, newsroom reports na rumors na may colon cancer daw ang Pangulo at ito pa'y lalong nag-proliferate nung nilabas ni Harry Roque na may colostomy si PBBM. Ayun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakapapanit. Hindi, nagtatanong lang. Ikaw, chismis ka agad. Nagtatanong lang naman kung merong colon cancer yung Pangulo, chismis ka agad. Sasabihin mo na naman fake news. Ikaw yung fake news, di ba? Sasabihin mong yung Pangulo, patungkol doon sa kilong bigas, yun pala, bawas lang pala. Di ba? Nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya. Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque na isang masasabi na natin isang fake news peddler, nakita naman po natin ang video, yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya'y kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Huwag na po tayo maniwala at nakikiusap po tayo. Huwag na po natin dalhin Saray talaga na itong babaeng to. sa anumang usapan ang mga fake news peddlers katulad nila. Thank you po. Sunod po na tanong, Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good morning, Yusek there. China also has decided to bar 16 Kalayaan LGU officials from entering mainland China, Hong Kong, and Macau in response to the LGU's persona non grata declaration against Chinese Ambassador Jing Chuan. So does Malacanang view China's travel ban an act of retaliation, and how will the palace assure that it will safeguard Philippine local officials from this kind of foreign influence? Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin to saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito. Pero ang detalye po niyan ay mas maganda po na ibigay ko na po kay Secretary Tess Lazaro ng DFA.
On another topic lang po, Vice President Sara Duterte said she is no longer talking to senators in sinabi niya po ito sa isang ambush interview sa Zamboanga because those who talk or help her are allegedly targeted by the administration. To quote, kapag merong kumakausap o tumutulong sa akin, binabanatan ng administrasyon, pinafailan ng kaso, tinithreaten at hinaharas. How does Malacanang respond to this allegation? It's another story telling a lie. Tandaan po natin, hindi natin malaman kung saan ba nanggagaling ang kanilang mga talent sa pag-i-spread ng mga fake news. Ibig sabihin ni VP Sara dito, yung mga senador na nakipag-usap o lumapit man ni VP Sara para makipagtulungan sa Office of the Vice President, kinakasuhan ng administrasyon. Example niyan. Or hindi man kinasuhan, ginigipit. Senator Bato. Anong nangyari kay Senator Bato? Senator Bongo. Kung ano-anong bintang nila tungkol kay Senator Bongo, di ba? Na merong ninakaw gano'n, na pera, gano'n. Kung ano-anong mga yung mga patungkol sa yung pamilya raw ni Bongo ay isa raw kontraktor na gano'n, ganyan. Kung ano-anong masinisinaraan. Si Joel, isa yan. Si Senator Joel, sino pa? Yung mga lumalapit. Siguro nga, itong si Revilla. Kasi itong si Bong Revilla, malapit ito kay VP Sara rin. Saan na ngayon si Revilla? Nakulong. Di ba? So, sino pa? Si Jinggoy Estrada. So, yan ang ibig sabihin ni VP Sara. Ayaw na niyang lumapit kahit sinong senador. Kasi madadamay eh. Tapos si Castro ayaw pang aminin. Nauna na po nagpakalat ng fake news ang Vice Presidente patungkol sa di umanong pagkaing baboy lamang ang 20 pesos na bigas na ipapamigay or rather totoo naman eh, di ba? Yung mga biktima ng bagyo, binentahan pa ninyo ng bigas? Nakakahiya. Anong sabi ni Sebastian Duterte? Bakit hindi niyo ipamimigay na lang yan? Binibintahan niyo pa? Nabiktima na nga sila? Mahirap na nga ang sinapit nila sa bagyo, binibintahan nyo pa ng bigas? Oo nga, yung bigas, hambog kayo dyan sa 20 pesos per kilo kasi yan naman ang propaganda ni BBM na kung ako ang presidente, maging 20 pesos per kilo ang bigas. Binibintahan, walang delikadesa, walang remorse itong presidente natin, binibintahan yung mga nabagyuhan. Bakit hindi mo binigyan na lang? Binigay mong libre yung bigas. Wala kang delikadesa, Mr. President. Hindi kami natutuwa sa 20 pesos per kilo na bigas mo. Ibibigay at ibibenta sa mas murang halaga. Hindi ibig kong sabihin baka sabihin ninyo, ungrateful ka naman doon, Mar. Mura na nga yung 20 pesos per kilo na bigas. Hindi. Alam natin mga kababayan natin dyan nung nabagyo yung Mindanao at saka yung Cebu. Hindi po walang sapat na timing yung nagbibenta ka ng 20 pesos per kilo para lang sabihin ng tao na tinupad talaga ni BBM yung kanyang padrama na 20 pesos per kilo. Tutuusin nga, hindi yan talaga 20 pesos per kilo. 'Di ba? Gagamitin mo pa sa politika yung propaganda mo. Ibigay mo na lang yung bigas ng Pangulo through Kadiwa Centers. Nandyan din po yung fake police blotter, altered police blotter mula sa Beverly Hills. Nandyan din po yung mga fake videos. Hindi isa, kundi dalawa, laban sa Pangulo at sa ating unang ginang. Lahat ng yan ay... bakit hindi mo mabanggit yung kay Dean Chase na fake news? Fake news AI?
na nagtubig-tubig silang F. Eliza na kumakain ng cobra. Fake. So, sino ba talaga ang may kakayanan na gumawa ng karahasan? Sino ba ang nagbabanta ng buhay? So, sa ganyan mga statement, just tell it to the Marines. We. Follow-up question from Ay, July nako. sa one page. Yusek, balikan ko lang po yung China. Si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sinabi po niya na daw Philippines should consider filing another arbitration case against China para daw po i-assert yung claims natin. Pero this time, sa International Court of Justice. Kasi doon daw po, tatanungin nila yung China kung papayag ba sila to submit themselves to arbitration. Kino-consider or pinag-aaralan po ba ng palasyo yung filing of another arbitration case? Yung ganyan pong suggestion ay hindi pa rin po na ipaparating sa atin kung ano ang opinion at ano po yung magiging take ng ating pamahalaan. Pero ipapaabot ko po yan, lalo-lalo na po sa DFA. So, yun po ang banat ni Castro na fake news at sinungaling raw itong si BP Sara. Alam nyo naman, default na yan eh. Attack. Kaya nga, sinabi ng taong bayan na attack dog Claire Castro. Tama na nga yan si Castro. Tama na yan si Castro. Punta tayo dito kay Marcoleta at Soto. Ang debate nila patungkol dito sa lumalalang droga sa Pilipinas. Ayan, nakakaapekto po ito sa ekonomiya ng ating bansa. Mr. Sponsor, kung sana po ay makakapagtanong po ng ilang bagay sa inyo pong privilege speech na binitawan sa hapong ito. Certainly, Mr. President, with pleasure. Yan, nanginginig na si Soto. Bulaga ka ngayon. Bulaga ka ngayon. Mr. President, unang-una po ay pinasasalamatan ko ang ating Senate President sa paglalahad niya ng kanyang makulay na kasaysayan kung paano po pinasimulan ang kanyang inisyatibo para makatulong po sa pagsugpo ng droga sa ating bansa. Napaka-importante po talaga na ito po ay diretsahang mabaka po ng ating pamahalaan para sa ganun ito po ay mapuksa sa lalong madaling panahon. Ngunit kagaya po ng paghahalimbawa na ginawa ng ating Senate President, para pong maski po siya'y nalulungkot sapagkat nung siya po ay nagsimula niyan, siya po ay Vice Mayor po ng Quezon City. Pwede po bang maitanong, Mr. President, kung anong taon po yun? 1988, Your Honor. Ngayon January 18, 1988 were the elections. I was sworn in as Vice Mayor, if I recall it right, February 2 of 1988. Ngayon po, Mr. President, tayo po ay 2026 na at kayo po ay Senate President na po. Mga ilang taon po yung pagitan mula nung kayo'y maging Vice Mayor at ngayon po ay isa ng Pangulo ng ating Senado. 37 years, if my mathematics is still working, Mr. President. So, Ginoong Pangulo, sa halos 40 taong pakikipagbaka natin sa droga, na ngayon ay nalaman nating isa pa lang ating gagalang-galang na Senate President ang nagpasimula nito. Ngunit sa kanya pong paglalahad ay may halo pong kalungkutan dahil sa kanya pong paglalarawan kanina, kahit na po hulihin natin lahat ang mga puser at ang mga gumagamit nito, at kahit sakasakali na meron po tayong magagawang kaparanan na sila ay ilagay lahat sa isang isla. At meron po tayong karapatan at kakayahan na pasabugin ang isla na yon. Siguro po iniisip po ng ating Pangulo, Mr. President, na sa kanya pong frustration talagang, kung minsan nga po, mahalos may isip nyo na po yun eh.
Dahil siguro sa kagustuhan niyang mapuksa ka agad, bobombahin na lang niya. Pag halimbawa po natin, Mr. President, nakahanap siya ng isang napakabagsik na bomba. Talaga pong walang natirang isamang kaluluwa. Namatay po lahat, Mr. President. Pero sabi niya, hindi pa rin po sapat yun eh. Hanggat meron tayong lilitaw ng mga kababayan, sabi po niya, na dependent sa droga, mananatili pong magkakaroon tayo ng problema. Tama po ba yung aking pagkakarinig, Mr. President? Tama po yun. Bagamat pagdating po dun sa issue ng human rights, yung akin po ay theoretical lang, na kapag kahit ubusin mo lahat ng puser sa Pilipinas, in a way, kung ika ngay medyo mong pasabugin sa isang lugar at mawala sila lahat, theoretical lang naman yun. Alam ko po yun. Ika nga ganun pa rin, magkakaroon pa rin ng hahanap pa rin po sila kung meron kang drug dependent. Kaya nga ho, ang totoo po niyan, kapag nasawata natin ang drug dependency, ang bigat nga, mas mabigat sa akin yung prevention and rehabilitation kaysa sa enforcement and prosecution kung tutuusin. Sapagkat kapag napigil mo lahat ang drug dependent sa Pilipinas, yung mga bagong 13 years old hindi na magdodroga at yung mga dating drug dependent na inahirehab mo, wala nang bibili. Mr. President, I have said this before, the day we stop buying is the day they stop selling. Wala nang magbebenta, Mr. President, dahil walang bibili. Like for example, in this case, dito sa ating ngayon, maglagay ka na isang tambak na cocaine dyan. Kung walang drug dependent dito, walang hihipo nun. Basura yun, Mr. President. That is what I mean. Thank you. Salamat po sa inyong pagpapaliwanag. Yun din po ang pagkakaintindi ko, Mr. President. Kahit na theoretically magagawa po natin yun, ay talaga po palang mahihirapan din tayo. Ito po paglararawan na lang na kaya nating gawin. Kunwari, totoong lahat na nagawa po natin yun. Mananatili pong maharap po tayo sa problema dahil may babangon po pang mga iba pang mga drug dependents na ang pinagmumulan po nito ay marami pong mga problema sa buhay. Iba't iba pong kalagayan sa buhay. Halimbawa po, Mr. President, sa napakahirap pong kalagayan ng napakarami nating mamamayan ngayon, yung kanilang pong pagkain lang, Mr. President. Ngayon po ay halos na doble na po ang presyo ng mga bilihin ngayon. Isama po nyo yung gamot, yung lahat po ng pangangailangan para mabuhay ka lang ng disente. Kaya kung minsan po nagagawa na ng mga tao para malimutan lang ang problema na kanilang kinakaharap sa araw-araw. Lalo pa nga, isama mo po ang kanilang mga anak. Kaya po sila nakakahanap ng paraan para malimutan siguro yung problema. So, kung hindi po natin maayos ang problema nating pang-ekonomiko, socio-economic problems, yun po talaga ang kausa. Yan po yung pinagmumulan ng problema kung bakit lumalala at lalong nagiging mahirap para bakahin natin ang problema ng droga. Sa makatwid, Mr. President, hindi lamang po yung actual na paghuli sa mga gumagamit ng droga, i-reinforce natin ang mga batas, i-prosecute natin, i-rehabilitate. Kinakailangan po nating puntahan yung pinagmumulan muna ng problema kung bakit nagkakaroon ng mga taong sa pilitang gumagamit ng droga. Sa makatwid, lalong mas malaki po yung problema ang kinakaharap natin. Hanggat hindi po natin na isasaayos ang napakaraming problemang bumabalot sa ating bansa, mananatili po na magkakaroon at lalo pa pong magkakaroon at dadami pa ang mga taong maghahanap ng pansamantalang pagtatakip ng kanilang problema. Yan nga ay sa pamamagitan ng paggamit ng droga. Tama po ba ang aking assumption, Mr. President? Yes, Mr. President, maraming salamat po. Maganda yung napunto ninyo sapagkat you are absolutely right.
But hayaan niyo pong dagdagan ko, ano? At hindi lang yung ikang escape ang pinag-uusapan dito. As a matter of fact, thank you for reminding me, because if I am asked, may mga drug dependent hanggang ngayon, drug dependent pa rin kahit ubos na droga, ano ba problema? Ayan ang tatanong. Ano ba ang pinagsisimulan dyan? Mr. President, I have used an acronym, PEACE, P-E-A-C-E, to describe it, and that encompasses and includes what the distinguished gentleman from Tarlac said, Senator Marcoleta. Tama po yun, because P stands for peer pressure. Yan po isa sa mga dahilan. Sa eskwela, sa barkadahan, naku, pag hindi ka sumubok, ganito. Isa po yun. Yung E sa peace stands for escape. Yun mismo yung sinasabi ninyo. At yun ang isa sa mga dahilan. Parang escape po yan. Akala nila makakatakas sila sa problema nila, makakatakas sila sa kahirapan nila, sa pamamagitan nito. Mali po. Lalong nadodoble ang problema nila. Yung A naman sa peace stands for availability. Napakalaki hong negosyo nito. Ito po, bilyon-bilyones na dolyares na negosyo ito. That's why these people, these drug lords, these drug pushers, especially high-level drug traffickers, will make it available in your streets, in your homes, in your schools, everywhere. They will make it available. At kukumbinsin kayo na sububok at malulung dito sapagkat negosyo po ito. It's a $1 trillion industry in the world. Yun naman pong C sa peace is curiosity. At yun ang pwede nating iwasan doon sa sinasabi kong prevention sa Drug Abuse Resistance Education Program ng mga kabataan. Curiosity po ang simula nung iba. At yun namang E sa peace is emptiness. Kapag walang pagmamahal, pag walang Panginoon sa puso mo, Panginoon, pag walang ang Diyos sa puso mo, iyon na tinatawag nga na emptiness, malamang malulung ka sa ipinagbabawal na gamot. Yun po ang isa sa mga binabanggit ko lagi. Kaya po, salamat at nabanggit nyo yung mga dahilan na yan. At yan hindi madaling harapin, hindi madaling solusyonan. As a matter of fact, it has to be an ongoing fight. It is a war. And I always say, Mr. President, in this war, the best fighting unit against illegal drugs is the family. Kaya po, paulit-ulit ko pong sinasabi po yan. Salamat po. Salamat din po sa karagdagang paliwanag, Mr. President. Talagang yung P, pressure po talaga. Pressurado siya araw-araw. Walang makain ng anak niya. Walang magamit sa napakarami pong pangangailangan sa buhay. Litong-lito po siya. Talagang pressure po yun. Yung E, ano na po yung E, Mr. President? Escape. Akala po niya, makakaiwas siya. Akala po niya, magagawa niya ng paraan, maiwasan niya na lang sapagkat hindi po niya mapunan ang pangangailangan talaga sa araw-araw. So napipilitan siya talagang humanap ng escape. Yung A, availability. Available po sa kanya yung option na yun dahil yun na lang po kasi ang tanging magagawa niya. Dahil kahit ano pong gawin niya. Sa napakahirap pong kalagayan ng marami nating kababayan, makikita naman po natin ang pinanggagalingan talaga nitong mga droga ay talaga pong yung mahihirap na segment ng ating population. Yung C, Mr. President, ano na po yun? Curiosity. Akala po niya, curiosity. Baka iniisip niya, tingnan ko nga, baka dito maka-escape nga ako. Ito na lang siguro ang mabuti kong gawin. Hanggang sang yung huli, Mr. President, ano na po yung huli? Emptiness. Emptiness. Walang pagmamahal, walang Panginoon Diyos. Hindi lamang po yun. Empty talaga. Literal pong empty. Walang pagkain, walang gamot, walang pambayad sa napakaraming mga bagay. Talaga pong malululong siya. Sa droga. Talaga pong hahanapin niya, Mr. President.
Wala po siyang choice. Hahanapan po niya yung makakapagbigay sa kanya ng panandaliang siguro escape sa kanyang buhay. Hindi niya kayang harapin lahat. Tao lamang siya. Ito po ang pinanggagalingan ng problema ng droga. Ito lang pong nangyari sa atin ngayon. Very recently, Mr. President. Nung nilimas po ang ating kabangbayan, lalo pong nalugso ang economic condition ng ating bansa. Lalo pong tumaas ngayon ang bilihin. Maski kanino po kayo magtanong ngayon. Litong-lito ang ating mamamayan. Kaya alam ko po, lalong dadami na naman ng droga. Nakakalungkot po, nakakatakot. Sana po ay unahin natin sana yung pinagmumulan ng problema ng droga. Ito po yung pangkalahatang kalagayang kabuhayan ng ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa inyong panahon. Yun yung maganda yung mensahe ni Senator Marcoleta doon, no? Na emptiness. Mismo si Tito Soto ang nagbigay niyan, emptiness. Literally, emptiness. Kaya nga, yung iba, sa ka-empty sa kanilang buhay, ay pumasok na dyan sa droga. Ito naman ay pinag-uusapan nila ito dahil malaki po ang epekto nito sa ating ekonomiya dahil tumaas na nga yung mga bilihin, no? Kanina nga bumili kami ng gatas ng aking anak, dati nasa around 1,200, 1,300 yung last year, last year, ganun. Ngayon 1,900 na. Ganun po kabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Okay? So I hope may natutunan kayo, no? Guys, paki-comment na lang at ilagay ang inyong opinion sa comment section para mabasa natin, okay? Like and share this video para dadami tayo dito at mag-subscribe na kayo sa mga first time dito sa Donmar TV, no? Para updated kayo lagi sa ating mga trending na mga balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.